Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Alvin and Tourism. Latest update on the ICC case ni Tatay Digong. Ito, the court has granted the defense motion to file a reply in their ongoing challenge to the ICC's jurisdiction over President Duterte's case. The defense has been ordered to submit a 10-page reply limited to two key arguments raised by the prosecution no later than July 2, 2025. Okay, so to me, this is good news, ano? I-summarize lang natin. Ang unang aksyon ng defense team ni PRRD, ni na Attorney Kaufman, nag-submit sila ng do I call that argument o petition questioning arguing na wala nang jurisdiction ang ICC sa kaso ni PRRD. So dapat ma-dismiss na yung kaso na yan at palabasin na si Tatay Digong. Yun ang isinabmit nilang papeles, I think more than a month or 2 months ago. Wala nang jurisdiction ang ICC. Kasi nag-withdraw na tayo eh. So, yung argument na yon, yung sinubmit ng defense, ang prosecution nagbigay ng kanilang I don't know anong tawag doon, reply ba o ano, counter argument. So, ang prosecution nagbigay na. So, nung nabasa ng defense team yung counter argument ng prosecution, nag-file sina Attorney Kaufman ng motion, pwede ba naming mag-reply kami? At approve yung motion, yon. Para kasi, ito, yung mga reply o argument and counter-argument, diyan na magbabase ang mga judges sa kanilang desisyon. So, hindi na nakalagay dito sa kung ano yung dalawang key arguments na ni-raise ng prosecution. Malalaman na lang natin. So, hanggang bukas, July 2, yung deadline. And I believe kayang-kayang gawin yan. Nakita ko marunong, committed, talagang taos sa puso ang sa akin lang yung ginagawa ni Attorney Kaufman, talagang he's doing his best. So, may submit nila bukas. I don't know kung ang prosecution mag-file din ng motion to submit a reply. Ganyan ang sistema dito sa atin eh. 2 beses na ganyan. Reply, counter-reply. Then after that, pwede nang mag-decide ang mga judges. Meron pang isa na hiniling ng defense team ni PRRD. 3 man yung judges. Tingnan ko yung mga pangalan nila. 3. Judge Julia Antonella Motok, Judge Rene Adelaide Sophie Alfine Ganzu, Judge Maria del Socorro Flores Lera. Okay. Sa 3 judges na ito, nag-submit ng hindi ko Senator ni Kaufman, humihiling sila sa korte nga i-disqualify itong dalawa, papalitan kasi bias. Ang isang bias, according to Attorney Kaufman, itong Judge Rene Adelaide Sophie Ganzu. I believe itong isa, yung Maria del Socorro, basta dalawa.
Kasi itong dalawang judges na ito, na-involved na sila noon pa, na sila yung nag-decide na mag-imbestiga ang prosecution dito sa something like that. Kaya na-made up na yung mind na may jurisdiction pa ang ICC dito. Kaya, so, sana mapagbigyan yung motion ng defense ni PRRD na yon na palitan itong dalawang judge. Sa ngayon, pinag-aralan na ng ICC as a court yung request na yon para mas malaki yung chances natin na manalo sa jurisdiction issue kung mapalitan itong pinaghinalang dalawang bias na judge. So, isummarize natin na tatlo na ang aksyon o binabantayan natin na madidesisyonan ng ICC itong dalawang judges na pinapa-disqualify para mapalitan ng bago. Importante yan. Yung jurisdiction issue. Kasi once na nanalo tayo sa issue on jurisdiction, wala na. Uwi na ang Tatay Digong natin. So, pangatlong bantay natin yung interim release. Kung tuloy-tuloy ang ating pagdarasal at ang Panginoong Jesus natin gagalaw, nothing is impossible with God. Kahit hindi pa ma-approve yung interim release, manalo tayo sa jurisdiction, uwi na ang ating Tatay Digong. Ganun lang yun. So, yung jurisdiction issue na yan, parang ganito rin yung impeachment case ni BP Sara. So, kasi simula pa lang sa 19th Congress, wala pang full-blown trial, natapos ng 19th Congress. Ngayon, magsisimula na ang 20th Congress sa July 28. Ang tanong, may jurisdiction ba ang 20th Congress sa impeachment na sinimulan noong 19th Congress? Ayan, pagdidebatean yan, bubutuhan na naman. According to Senator Marcoleta, walang ano yan. Wala nang crossover. Hindi na. Ganon din si Attorney Macalintal, si ex-Senator Tolentino. Wala na. Doon pa lang, jurisdiction issue, panalo na si BP Sara. Ganito rin kay Tatay Digong, pag ma-decidean itong jurisdiction, makakauwi na po ang ating Tatay Digong. Magdasal lang po tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay.